Ayan, habang tayo'y, lumulusong sa baha, okey, yung mga baha-baha na 'yan, nagbabayad yung iba sa atin ng buwis, karamihan ay nagbabayad ng buwis, at nagtitiis sa sirang kalsada. O minsan nga, kahit maganda yung kalsada sinisira na. Andiyan na ayun, traffic na, naghihirap na tayo minsan dahil sa traffic, dahil sa sinira po yung kalsada, yung iba late na sa trabaho. May mga taong tila ginagawang ATM po ang gobyerno. Ayan, ngayong araw balikan natin ang isang pangalan na muling, yumanig sa publiko. Ayan, eto si Aria Catalina, Cathy Cabral. At ang umano'y, may bilyong anomalya sa DPWH. Ako nga hindi ako agad parang hindi ko kulang na lang sabihin ko buhay pa itong si Cabral kasi posible po talaga. Meron siyang fear of heights tapos nalaglag siya doon. Sabi niya may fear of heights siya pero nakaupo siya doon sa malalim na na yon, bangin. Nakatitig siya sa baba, imposible, di ba? Parang kinukumbinsi ko na lang yung sarili ko na ngayon na hindi, totoo talaga. Totoo talaga, patay na. Kasi, posible talaga, di ba? Kasi ako, sabi ko, kung ikaw may fear of heights ka, hindi ka po uupo doon at hindi ka basta-basta, di ba? Baka mamaya, bigla ka malaglag. Nakakatakot yun. Oo. Eto, may tanong po ako sa inyo. Paano kung ang paano kung ang nagdidikta kung saan mapupunta ang bilyon-bilyong pondo ng bayan ay iisang tao lang? At paano kung ang formula ng hatian ng pera ay sikreto lang niya? Kung galit ka sa magnanakaw sa gobyerno, eto, pag-usapan natin to mga pre. Si Cathy Cabral ay hindi basta-basta. Kumbaga, di kalibre. Rehistradong, itong taong ito, rehistradong civil engineer, dating DPWH Undersecretary for Planning at PPP. May 3 master's degree, 3 doctorate, may Harvard at Wharton pa. Sa papel, napakatalino ng babaeng ito mga pre. Pero sabi nga, hindi lahat ng matalino ay tapat. Diba? Hindi po lahat ng matalino ay tapat. Naniniwala po ba kayo dyan? Press 1 po kung kayo po ay naniniwala. Diba? Ayon sa mga lumalabas na testimonya, si Cabral ay nauugnay sa flood control corruption habang nalulunod ang taong bayan sa baha. Ayan may mga taong lumalangoy sa kickback. Ang daming naniniwala. May mga nag-press 1 dyan. Isipin nyo yun. Eto flood control ang proyekto, pero walang control ang korupsyon. Nakaw dito, nakaw doon, tapos, ayun, boom, biglang bumaha, maraming namatay. Diba? Ayon sa dating DPWH Undersecretary na si Roberto Bernardo, si Cabral umano ang pangunahing operator ng kickback system. Ayan kasama ang mga dating DPWH secretaries sa magkaibang administrasyon. Sabi ni Bernardo, may kapangyarihan siyang mag-alis, magdagdag, magbawas ng proyekto sa national budget. Hindi barangay budget, okay? National budget po. Pambansang budget. Di ba? Jakitan muna natin itong mga walang kulay yung pangalan. Okay. Ang daming nag-press 1 dyan. Kung totoo po ito mga pre, hindi ito simpleng katiwalian. Isa itong sistemang ninanakawan ang buong bayan. Diba? Noong 2023, etong si Cabral mismo di umano ang gumawa ng formula kung magkano ang allocable budget ng bawat distrito. Ito yung tanong. Bakit siya lang ang nakakaalam? Bakit parang magic? May distrito na sobrang laki ng pondo. Diba? Yun po yung mga katanungan dyan. Ayon sa PCIJ, pinakamalaking napunta ang pondo sa mga distrito ng mga makapangyarihan. Diba? So, coincidence ba yan?
O kapangyarihan plus kasakiman, tapos nakawan, 'di ba? At eto pa, oh, kinumpirma mismo ni Cabral ang distrito. Eto ito yung itatak nyo sa inyong isipan. Kinumpirma mismo ni Cabral ang distrito ni Paulo Duterte ay nakatanggap ng 51 billion pesos sa loob lamang ng 3 taon. Grabe. Ang laking pera nito. Tiba-tiba si Pulong. Habang ang ibang lugar, sirang tulay, lubak na kalsada, tapos taon-taon may baha. Oh. May distrito na tila jackpot winner ng kalaban ng bayan. Si Pulong po yun. Jackpot. Sana all. Ang tanong dito ulit, may tanong po ulit tayo. Pantay ba o talagang may pinapaboran? Diba? Sa mga nagnanakaw sa gobyerno, hindi nyo pera yan. Hindi nyo minana yan kung kani-kanino. Buhay ng mga Pilipino ang ninanakaw ninyo. O ito, basahin natin to. Ipipin ko to ipipin ko to. O sabi ng basura. O, los, but-buton ka. O, parang duwending nagsalita. O, fake news ka. Putang inang comment yan. O, yung fake, ginawang fake. Fake news ka. Bisaya din po ako pareho tayong Bisaya, pero ikaw yung Bisayang basura. Fake news, hindi fake news. Tang ina mo, tadyakan kita dyan, bobo ka. Fake daw, fake. Fake news, fake. Fake news ka. Fake news daw possible point man. Fake news ba? Okay nang ina mo ka. Tang ina mo. Magko-comment ka na nga lang, tinatangahan mo pa. Ulol, basura yung pamilya mo. Kain-tai ka. Utang ina mo. Eto, balik tayo. Yung iba, habang kayo'y nag-aaral sa abroad, nagpapasarap, at naglalaro ng power games, ang taong bayan ay nagbabayad ng baha, gutom at kahirapan. 'Di ba? Hindi naman po chismis yung issue na to. Tayo po ay nasa katotohanan lang. Ito ay kaya po natin ito tinatalakay dahil ito po ay pera ng taong bayan. At syempre, kailangan panagutan ito ng mga taong nagnanakaw na hindi naman nila pera. 'Di ba? Hindi naman nila pera to Katulad ng 51 billion. 'Di ba? Hindi na nga pumapasok, magta-travel pa. 'Di ba? Hindi na nga pumapasok, tatanga-tanga pa. Gusto pa mag-travel. Sarap ng buhay. Si Mr. 51 billion, ang sarap po ng buhay. Ang yayabang pa. Alam mo naman, pera nila. Diba? Kayo, ano masasabi nyo dito sa topic natin ngayon, mga pre? Anong reaction nyo dito, mga pre? Comment down below para naman po magawan po natin ito ng kumbaga mabasa po natin yung inyong mga komento. Diba? Ayun so move naman po tayo dito sa isang topic natin. Okay? Isang topic po natin about dito sa 51 billion pa rin. Diba? Ano sabi dito? Fake news na nga. Fake news na nga lang, di pa alam ang spelling. Murahin mo pa. Bubo, pick daw, pick. Putang ina. Iba yung pick. Iba yung fake. Tarantado. Totoo po, yes po, totoo. Pumanaw na po. Ayan. Bigla tayong nawala sa eksena. Ayan. Totoo po, no? Pumanaw na po si Kong Akop.
Yes po. Kagabi yata. At bigyan na po natin ng reaction yan kanina. Ayan. Okay na po ba? Press 1 nga, press 1. Nagbalik na po ba tayo? Bigla tayong nawala kanina. Nagbalik na po ba tayo? Press 1. Okay na? Ayan. So, next topic po tayo mga pre.